pinangunahan ni na Mayor Benjamin Magalong, dating PNP Chief Retired Police General Rodolfo Azurin Jr. at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding na sumisimbolo sa kaisahan ng mga non-government organization at local government unit kontra anomalya, korupsyon at pagtuligsa sa ilang sangkot na tiwaling opisyal ng pamahalaan. Malinaw na nakalahad sa nilagdang agreement ang ilang mahalagang layunin tulad ng pag-promote sa maayos na pamamalakad o good governance, maging transparency o accountability at citizen participation in community development. Sa panayam kay dating Chief Justice Sereno ay panahonaan niya para magkaisa ang Mayors for Good Governance na pinangungunahan ni Magalong bilang lead convener. Bawat isang mahalaga movement na kanyang pinangungunahan at ang Better Philippines movement na pinangungunahan naman ng dating PNP Chief Retired Police General Rodolfo Azurin Jr. And we work with each other very well. I learned to trust him, na intindihan ko na yung puso niya talaga para sa katarungan. So when he launched this Mayors for Good Governance, hinangaan ko siya lalo. Kasi biruin mo, after his stint, yung ganong intelligence at ganong integrity, in-apply naman niya sa paglilid, hindi lamang ng Baguio City, but calling on his fellow mayors, fellow LGU officials, tulungan natin ang bansa natin, labanan natin ang corruption. And then nung nakilala ko si dating PNP Chief Azurin, tapos linilid pala niya yung kasimbayanan, I really saw yung ginagawa nilang pag-form ng values sa kapulisan. Si Chief Azurin was really asking the policemen to commit to the nation. Hinikayat pa ni Sereno ang mga Pilipino kung nais nilang magkaroon ng payapa at maunlad na bansa. Huwag ipagbili ang boto, huwag ipababa ang dignidad dahil sa pera. Dito niya'y natatalo ang mamayan, bigong mapataas ang antas ng kabuhayan dahilan para bumaba na rin ang tingin sa atin ng ibang bansa. Samantala, iginiit ni dating PNP Chief General Azurin kung magtutulong-tulong lang ang iba't ibang sektor, NGOs, law enforcement at government agencies sa paglalatag ng hindi lang maprinsipyo kundi leader na maayos ang pamamalakad at hindi korap. May malawak na kakayahan sa pamumuno ay makakaasa ang bawat isa ng payapa at masaganang buhay, alang-alang na rin sa kinabukasan ng bawat Pilipino. If we elect a leader that is competent at wala hong prinsipyo, baka ang inihahalal po natin ay isang competent na magnanakaw po. At kung ang ihahalal naman po natin sa mga susunod na eleksyon ay isang maprinsipyo pero wala ho siyang competence, baka ang niluluklok naman po natin ay isang mangmang na maprinsipyo. Ayon pa kay Azurin na panahon na para maitama na ang mga naging pagkakamali sa nakalipas o naging pagkukulang sa nakaraan. When I retired, nakita ko nga na hindi lang pala ang PNP ang kailangan natin na engage, but we need to engage the other government offices too. Sa akin, I always see that as parang isang opportunity actually, diba? Para makorek natin yung mga mistakes. Kasi nakita natin na may mga flood control na substandard, may mga ghost projects. So I think it's more of a wake-up call for all Filipinos na kung gusto natin ng maayos na pamahalaan, maayos na pagpapalakad ng gobyerno, dapat nagpa-participate ang bawat isa sa atin. Sa naging mensahe naman ni Mayor Magalong sa naturang okasyon, patuloy niyang nadadagdagan ang bilang ng mga mayors na sumasali sa kanyang good governance kung saan ay patuloy din sa pagsuporta kontra corruption at di pagsang-ayon sa malawakang katiwalian sa bansa. Nakakalungkot isipin. What I dread most, there's so much anger today. Emotions are high. We are all disillusioned. So much frustration and disappointment with what's going on. But come 2027, when money starts to be given out until 2028, ibinoto uli natin. Same people na ngayon galit na galit tayo sa kanila, nakabalik uli sila. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Fred Rulyuda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.